Magandang tanghali po at Happy Valentine's Day sa inyong lahat. At gayon din sa iyo, Yusek Edu. Yes, Happy Valentine's, partner niya sa ating mga taga-sugubaybay. At syempre, Yusek, bago tayo magpatuloy sa mga balita at talakayan, hingi muna kami ng update mula po dyan sa DSWD. Salamat, partner niya. At gusto lang po namin kunin ang pagkakataon na ito para ipaliwanag sa ating mga kababayan itong bago pong proyekto ng DSWD, ang AKAP or Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Ito po ay bagong proyekto ng DSWD, magsisimula ngayong taon para tulungan ng mga kababayan natin, kumbaga tinatag natin na near poor. Ito yung hindi mahihirap, partner, pero nandun sila sa borderline ng poverty threshold natin. So ito yung mga sektor na talagang nag-absorb ng impact ng mga economic shocks natin, katulad ng mga inflation. Kumbaga kapag ito yung mga minimum wage earners, kasama dyan yung mga graduate ng 4Ps natin kasi wala na sila sa poverty threshold pero nandun sila sa near poor, just above the poverty line. Pero kung sila nawalan ng trabaho, babalik sila sa poverty line. So ito po yung matagal na pong iniisip ng departamento, itong programa na ito, kasi marami tayong nare-receive na mga reklamo sa ating mga kababayan kasi masyado daw ang DSWD nakatutok sa mga 4Ps beneficiaries natin, na paulit-ulit yung beneficiaryo ng ating mga programa. At yung mga grievance na yan ang gagaling dito sa sector na to, no? Yung mga minimum income earners natin, kasi sila din naman nahihirapan sa buhay kapag nawalan ng trabaho, tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sila yung shock absorber ng ating ekonomiya na nahihirapan mabuhay ngayon. Finally, sa budget natin this year, nalaanan po ng pondo itong programa nito, ang AKAP program ng 26.7 billion, no, nalaanan ng Kongreso ng pondo. Kaya we're very happy na nabigyan ng pondo ito at may implement natin this year. Ilang pamilya yung mga magiging beneficiaryo nito, Yusek? Right now kasi na-identify pa natin kasama ang Philippine Statistics Authority kasi ang datos natin ay talagang nasa mga poverty lang talaga. Admittedly, nakatutok tayo sa mga poor households lang. Meron yung 5.5 million nationwide na families yung poor households. Ngayon yung mga near poor, yung mga gumraduate sa 4Ps or nandun sa borderline, atin pang kinukuha sa Philippine Statistics Authority at kasama rin ang pagtatatag ng guidelines sa ayos ng guideline itong AKAP program natin. Ngayon, banggitin lang natin, partner, itong pondo po na binigay ng Kongreso, ng kabuuan ng Kongreso na nasa national budget po natin na 26.7 billion ay aprobado ng buong Kongreso ito, partner. Kung alam naman natin ang budget process, dadaan po yan sa mababang kapulungan, sa Senado, at may BICAM po yan bago i-approve at ipasa sa Presidente. So ito pong programang ito, ang pondong inilaan dito na 26.7 billion ay aprobado both ng Lower House at ng Senado po bago pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget. At kami po ang DSWD, katulad ng ibang ahensya po ng pamahalaan, kami po ay implementing agency po. Nag-i-implement kami ng mga programa at sumusunod kami sa batas. Ito po, kung ano po ang sinasabi sa batas, katulad particular nitong General Appropriations Act of 2024, amin pong susundin. So kung sinabi po sa batas na yun na meron kayong dapat implement na AKAP program na may allocation na 26.7 billion, kailangan po namin sundin yung batas at i-implement yung programa na yun bilang isang implementing agency po. Ngayon, kung ano yung mga issues na nakapaloob dun sa pagpasa ng pondo na yun, ito po ay nasa issue na dapat talakayin sa Kongreso po, kasi Kongreso po ang nagtatakel or may power of the purse po. Ay nasa Kongreso sila po ang nagsiset ng budget po ng pamahalaan. Alright, maraming salamat sa paglilinaw na yan at good luck sa AKAP program, Yusek Edu.